naggagawa siya, nag-iipon siya ng lakas habang umiikot at nang humampas po ito sa Pilipinas sa may Samar, ito po ay nagdadala ng malakas na hangin at may pag-ulan din po. Hindi lang po yun ang binantayan, ano, kasi na-model po yung exact track, no, saan dadaan, saan lalabas at kung saan siya na ngayon. At yung mga hazards din po ay itinukoy din, ano. Yun po ay bagyo at ang dalang hazards niya ay pagbaha, yung landslide, pati na rin yung storm surge na sinasabi. Kaya nagbigay po ng mga abiso na itong mga lugar na ito ay makaka-experience ng storm surge. At ito po, at masaklap po kasi merong abiso pero kailangan po yata malagay natin talaga sa mapa saan dapat pupunta kasi malawak yung pinangyarihan, ano, yung nakikita ko doon sa video na pinalabas, medyo talagang malaki yung pinsala talaga. Itong storm surge, sir, mukhang wala akong nakakaalam kung ano talaga yung storm surge. Sa totoo lang po, sa tinagal-tagal po namin sa broadcast, ngayon lang ako nakarinig niyan. Yung storm surge na yan. Kahit si Ted Filon po kanina, yung sinasabi niya na, yun pala yun. Ang storm surge ay parang mini tsunami na paulit-ulit na hahampas doon sa mga baybaying dagat. Kaya, hindi lang daw isang beses, no? Hindi lang isang beses. At ilang storm surge yun. Kumbaga, ilang batch yun ng paghampas-hampas. Did these places stand a chance at all? Kasi ang sabi po ni Ted, parang talagang Tacloban, nakapaligid po talaga ang tubig, saan po ba sila tatakbo? Yun. Yung storm surge po, kahit sa Manila Bay, nangyayari po yan. Ano? In fact, sa YouTube, marami tayong nakikitang, nung Pedring, nagkaroon ng storm surge yan, humahampas, lagpas dun sa nyog yung hampas nung alon. Ano? Talagang nabaha yung Rojas Boulevard, pumasok ito hanggang Malate. Pero yun po ay hindi gaanong kataasan. Itong nangyari po dito sa Tacloban ay mahigit 5 meters. No? Hindi ko lang alam dun sa description talaga kasi kailangan natin alamin kung ano talaga yung taas niyan. Pero dun sa mga naibabala, no? Naibigay na babala, umaabot ito in the range of 5 to 7 meters. So, kaya nga po, ito pong sa Tacloban, talaga nga bang kung sakali, meron po talagang pagtataguan ng mga tao doon? Sa Project NOAA po, meron pong isang component dyan, ang storm surge. No? Kakaumpisa pa lang po kasi nung project, pero ang layunin po nung project na yon ay alamin kung saan magkaka-storm surge at kung ganong kataas, saan babahain. Kasi pwede po tayong mag-warning, pero kung hindi alam kung ano yung extent, lalo na itong example na itong Tacloban, pag naibigay natin yung mapa nung extent, alam kung saan tatakbo. Hindi sufficient yung merong warning, tapos hindi alam kung pupunta, no? So kung pupunta, lilipat ka doon sa isang lugar, nababahain din sa lawak po nung... Kaya na po, in the case of Tacloban, what happened? It was a storm surge, I believe, kasi based on the geography and based on the videos that we are seeing, nung dumadaan po yung storm, no? Kasi yung eye niya ay low pressure. Humihigop po ito ng mga bagay, no? Kasama po doon yung dagat. Kapag hinigop niya yung dagat, tataas yung tubig ng dagat. At in this case, yung taas ng paghigop niya ng tubig dagat ay mahigit 5 metro. Yung pagtaas po ng yon, aabot po dun sa dalampasigan ng Tacloban at kung ito ay patag, malayo po ang aabutin ng pagbaha. Meron po kayang, follow-up ko lang Henry, meron po kayang paraan para na iwasan yung paglagas ng 100 buhay doon po sa Tacloban? Ang ginawa po ay nag-abiso po. It was no less than the President who said that. And the list of the places possibly to be hit by storm surges was provided 2 days before. Yun po, ang kailangan siguro, yung abiso na yon ay merong kasabay na forced evacuation na nagbigay naman po ng evacuation na order and yung extent po ang importante na sabi nga ni Ted kanina, Henry, inakala ng mga taong ito na dahil konkreto ang kanilang bahay, hindi sila aabutin. Pero gaano kabilis? Dahil nakikita ko rito, para siyang yung nangyari sa Japan, yung tsunami. Para po tsunami, pero dahil yung tsunami ilang balik lang yon. Ito po ay habang nandun po yung storm sa ibabaw ng Leyte, siguro pabalik-balik yung alon na yan, ano? Ang kailangan po siguro sana natin dito ay mapabilis natin yung paggawa ng mapa, no?
yung mga mapa ng storm surge, ng inundation. Ginagawa po yan, kaya lang naunahan po tayo nito. Napondohan po ng gobyerno natin yan at napakalawak lang po kasi ng baybaying dagat ng Pilipinas, no? Nangyayari lang po ba ito sa ganitong super typhoon o kahit na sa ordinaryong bagyo, maaring mangyari yung ganito kalaking May mga surge? may mga factors po na nagko-contribute dun sa taas ng storm surge, no? Isa po yung pressure na hinihigop niya yung dagat para tumaas. Pangalawa, yung kung tatapat ito sa high tide ba o low tide, no? Ang pangatlo po At sa ay yung pagkakait- dahilig yung dahilig nung kalupaan sa ilalim ng dagat. Kung ito ay halos patag, mas malaki po ang epekto. Pero kung pagka steep siya, mas maliit po ang epekto. No? At sa pagkakataon ito, nataon na high tide. Ganito ba yun? Nung tinitignan ko po, nung mga bandang oras na yon ay hindi po siya high tide, Oo. no? Nandun po siya, pababa na po siya nung tumama po yung ganitong klaseng storm surge. Ayan, okay. So, maasahan ho ba natin, Direktor, na talagang tataas pa ang bilang ng casualty toll? 100